Praise the Lord. Thank you, Sister Grace, for leading us sa prayer. Isa pong pinagpalang gabi sa bawat isa. Amen. Sino po ang blessed? Magsabi pong praise the Lord. Amen. We are always blessed kahit po maraming pagsubok. Amen. Sino po may mga pagsubok dito? Kahit anuman po mangyari sa mundo, blessed po ang mga anak ng Diyos. Why? Because we have one true living God. His name is Jesus. Amen. Sa pag-aaral po tayo ng the importance of obedience, no? Ito na po ang third Sunday po natin na pag-aaral. And I hope tayo po ay nag-grow sa obedience. No? Though we are not saved by obeying God. Kailangan malinaw po ito. Kasi po kahit nung pong nagtuturo pa ako sa DEP, sa Discovery Education, tinanong ko po, matatagal na po sa church, mga senior po sila halos sa mga hawak ko. Tinanong ko kung bakit sila ligtas. Sabi po nila dahil mabait sila, marami silang ginagawang mabuti. Maganda po yon, pero that is not the reason. Kasi po ang tao, kahit gaano siya kabait, kahit gaano siya kabuti, sa paningin natin, kung wala si Jesus, impyerno pa rin po siya. Dapat po maliwanag po sa atin yon. Amen. Kasi po yung kabutihan po natin ng tao, halos kaplastikan po yan, yung mga righteousness po natin, sabi nga ni Isaiah, parang maruming basahan lang yan sa Diyos, yung ating mga mabubuting gawa. And that is why, ang obedience po, it is not the way for us to be saved. Nung tinanggap mo si Lord, kapatid, on the day that you receive Jesus Christ as your Lord and Savior, wala ka pang ginagawang matino. Tinanggap mo lang siya, Lord, magbuhat po ngayon, ikaw na ang aking Panginoon at tagapagligtas. Patawarin mo po ako sa aking mga kasalanan. Pinatawad ka na ng Diyos at ginawa ka na niyang anak ng Diyos. John 1:12. Sino po ang mga anak ng Diyos? Yung tumanggap lang kay Kristo. Nasa John 1:12 po yun. Lahat ng tao, linikha ng Diyos. Pero yung mga anak ng Diyos, yun lang tumanggap kay Kristo. Ang sabi po sa Bible, ayan po, no? Kaya nga po, tayo po ay ligtas because of the grace of God. Ephesians 2:8 and 9. It is by grace through faith, not by works. It is the gift of God so that no one should boast. Walang makapagmalaki. No, kasi po kung by works po ang ating salvation, think about this. Ilang good works ang kailangan para makapasok sa langit? Marami pong religion based po sa good works ang kanilang salvation. Pero sabihin na po nating 10,000 good works. Pwede na ho ba yun? Noong namatay ka, dating mo sa pintuan ng langit, sabi ng angel, tingnan ko muna kung nakailang good works ka. Ang nakalagay po dun sa record mo, 9,999. Isa na lang. Sabi ng angel, isa na lang sana, dito ka na. Impyerno ka pa. Hindi ka kaya magwala sa langit. Tawagin niyo yung lola ko, maraming good works yun, pag-credit na lang sa akin. Kaya wala po pwedeng magmalaki po sa atin. Ang Bible, ang sabi po dyan, biyaya lamang po ng Panginoon. Pag-ibig lang po, awa, habag ng Panginoon na ginawa niya sa krus kung bakit tayo ligtas. Ngayon, Pastor, bakit natin pinag-uusapan ang importance of obedience? Because obedience will determine kung talagang ikaw ay ligtas. Because that is the fruit of our salvation. Do you still remember po yung unang topic natin? Yung, ano ba yung unang topic po natin? Obedience is the fruit of our repentance. Kung talagang nagsisi ka, tinanggap mo ang Panginoon, tinalikuran mo ang iyong kasalanan, natural lang na mag-o-obey ka sa Diyos. Ngayong tinanggap mo ang Panginoon, ang sabi ng salita ng Diyos, ikaw ngayon ay anak ng Diyos. So kung tinanggap mo talaga ang Panginoon bilang iyong tagapagligtas at iyong Panginoon ng iyong buhay, dapat kung ikaw ay anak ng Diyos, ikaw ay asal anak ng Diyos. Hindi asal demonyo. Hello? Amen. Naunawaan ho ba natin? Biyaya lamang po ng Panginoon. Para ikaw mismo, makita mo, kasi nga po, by their fruit you shall know them. Kamusta yung bunga mo? Ikaw ba ay obedient? Now, think about this. Kung tayo po ay obedient, talaga sa Panginoon, ang bawat tao ay obedient sa mundo,
No, ang ganda po ng mundo po ngayon. Ang ganda po sana ng Pilipinas, wala nang rally-rally pa bukas. Wala po sanang corruption kung obedient lang tayo sa Panginoon. Pero hindi po. May free will po tayo whether we want to obey God or not. Do you know bakit ginawa pa po ng Diyos yung isang halaman, isang puno na pinagbabawal kay Adan at Eva? Yung the tree of knowledge of good and evil. No, yun lang po yung ang sabi ng Panginoon, sa lahat ng mga prutas yan, libo-libo sila, sa inyo lahat, kainin nyo. Huwag nyong pakialaman itong isang halaman na ito. Why? To test po yung obedience ni Adan at Eva. Because they have free will. Kung talagang mamahalin nila ang Diyos, paniniwalaan nila ang Diyos, pero nung sumunod sila kay Satanas sa ahas, parang sinasabi nila, Panginoon, mas maniniwala kami kay Satan. Yan po ang disobedience. Panginoon, duda kami sa salita mo, mas na maniniwala kami kay Satanas. Yan po ang ibig sabihin ng disobedience. Every time you disobey God, parang sinasabi mong, hindi ako naniniwala sa iyo, Panginoon. Maliwanag po ba yun? Kaya nga po, yung obedience po natin, it will only prove na talagang mahal mo ang Panginoon. It also proves that truly you are saved. Lahat ng saved, magsabing amen. And I hope lahat po tayo ay obedient. Being obedient, it doesn't mean perfect ka, hindi ka nagkakamali. Maaaring pagpunta ho natin dito, nagalit ka, at dahil traffic o merong nag-cut sa'yo sa pagdadrive, o kaya kung nagko-commute ka, lumagpas ka sa kanto. Sabi mo, pagbiyan ng driver to, bingi. Hindi ibig sabihin po na wala ang salvation mo. Paano po mawawala ang salvation? If you deliberately, continually, in-enjoy mo pa yung kasalanan. Maraming verse po yan. For example po sa James 1:14-15. Kapag po yung kasalanan, full grown na, mature na, it gives birth to what daw? Death. Ano pong death dyan? Kamatayang yan? Physical o spiritual? Spiritual kasi po, banal ka man o hindi, mamamatay ang physical. So kaya nga po kapag nagpatuloy ka sa kasalanan, pero tayo mga Kristyano nagkakasala tayo, pero hindi nagpapatuloy, nag-enjoy sa kasalanan. Kaya nga po, pag nagkasala ka, maalala mo yung John 1:9. 1 John 1:9, ano po yun? If we confess our sins, He is what? Faithful and just to forgive us our sins. Amen. So I hope maliwanag po. And then second week po na pag-aralan po natin, just last week, obedience leads to spiritual growth. Name. Did you know na kahit na anong gawin mo kung hindi ka mag-obey sa Lord, hindi ka mag-grow spiritually. Lagi ka pang lagi kang madaling masila ni Satanas, madali kang magtampo, mainitin ang ulo, madali kang tamarin sa panalangin, madali kang tamarin sa pagsamba sa ating Panginoon. Kasi po, kapag ikaw ay nag-obey, ikaw ay laging bibigyan ng kalakasan ng Diyos, ng grace ng Lord. Kapag nag-obey ka, nakikilala mo ang Panginoon. Hindi mo makikilala ang Panginoon by being disobedient. Marami po sa atin, nakilala natin ang Panginoon because we are obedient. Nung sinunod natin ng Lord, kahit hindi natin naintindihan, pero maganda po yung resulta, nakita po natin, wow, napakabuti pala ng Lord. Nung sabi ng Lord, huwag kang matakot, kahit anong karamdaman mo, kahit cancer pa yan, panghawakan mong salita ko, ako yung kagalingan. Nung gumaling ka, nakita mo, wow, totoo pala. Sabi ng Lord, huwag kang mangutang kay Bombay. Hintayin mo ko at ako ang magpo-provide sa iyong pangangailangan. Kung nung pinanghawakan mo po yun, you hold on to the Word of God and the truth sets you free dahil pinanghawakan mo po. Amen. And that's why it's very important po yung obedience. Kaya nga po ngayon, ang pag-aaralan po natin, obedience brings divine protection. Obedience brings divine protection. Ang ibig sabihin po ng divine is maka-Diyos na protection po. Divine protection, maka-Diyos, divine na protection. Ibig sabihin po, protection po natin, you can protect yourself, but it is limited. Somebody can protect you kung meron kang bodyguard. Kung mayaman ka, may bodyguard, they can protect you, but it is so limited. Pwede mo rin protektahan yung pamilya mo bilang ikaw ay tatay o nanay, but it is
only limited. In fact, marami na pong napahamak na pamilya, magkakasama po sila na massacre, na aksidente, buong pamilya sa sasakyan. Why? Because human protection is very, very limited. But divine protection, it will protect you, your family, and all your belongings. Maging po yung trabaho mo. So ito po ang ating pag-aaralan po ngayon. Dito po sa Psalms 23, The Lord is my shepherd, I shall not want. He makes me lie down in green pastures. He leads me beside the still waters. He restores my soul. He leads me in paths of righteousness for His name's sake. Even though I walk through the valley of the shadow of death, I will fear no evil, for you are with me. Your rod and your staff, they comfort me. You prepare a table before me in the presence of my enemies. You anoint my head with oil, my cup overflows. Surely goodness and mercy shall follow me all the days of my life, and I shall dwell in the house of the Lord forever. Let's pray. Heavenly Father, we thank you. Thank you po, Panginoon, sa maghapon na iningatan niyo po kami at sa gabing ito, narito po kami, maayos po kami. Dahil po sa iyong biyaya, dahil po sa iyong pag-iingat. Lord, we allow your Spirit, Holy Spirit, we allow you to move in our midst. Lord, especially sa mga first-timers po namin. Lord, ipaunawaan niyo pong mabuti ang iyong salita ngayon na aming tatanggapin, that we may be transformed by the renewing of our minds through your powerful word, O God. Change us from glory to glory. And as we receive and believe your word, I declare healing, deliverance, and salvation be upon your people tonight, maging po yung mga nasa online. To you be all the glory, honor, and praise. In Jesus' powerful name we pray. Lahat po yung magsabi ng Amen. Palakpakan po natin ang Lord. Ang sabi po ni David, the Lord is my shepherd. Kung sa atin din po, sinasabi natin, the Lord or Jesus is my shepherd, ang ibig sabihin po niyan, kung tayo'y mga tupa. Lahat po ng mga tupa, magsabing amen. Amen. Lakas po niyo po. Amen. Yung iba kasi narinig ko, amen. Parang kambing eh. You know? Kumakain ka bang kambing, kapatid? Hindi. Now anyway, kung sinasabi mong shepherd ang Lord at ikaw ay tupa, wala pong tupa na siya ang nasusunod sa pastol. Lagi ang pastol ang nasusunod kahit hindi naintindihan ng mga tupa yung gustong ipagawa po ng shepherd. And if the Lord is your shepherd, kaya nga po pagtanggap natin sa Lord, yung iba po kasi tinanggap lang ang Panginoon bilang Savior, not Lord, not shepherd. Kasi gusto nila, ligtas sila, pero ang nasusunod, ano po nasusunod sa kanila? Yung laman po nila, sarili pa rin nila. Kaya sabi ng Panginoon sa Matthew 16:24, if anyone would come after me, he must deny himself, take up his cross, and follow me. Kailangan po patay na tayo sa ating mga sarili. Galatians 2:20, I have been crucified with Christ and I no longer live. Hindi na tayo nabubuhay, but Christ lives in me. The life I live in this body, I live by faith in the Son of God who loved me and gave Himself for me. So kung tayo susunod sa Panginoon, tayo nag-obey kay Lord, dapat po dinideny natin ang ating mga pansariling plano, pansarili pong kaisipan. Lagi po si Lord ang nasusunod sa ating buhay because the Lord is our shepherd. Kaya nga po siya Lord, ang ibig sabihin ng Lord, Master. Wala pong tinatawag ganyang Master o kaya Boss. Boss, pwede nyo bang gawin to? Wala pong ganyan. Hindi mo inuutusan yung Master. Ang Master po ang nag-uutos. Amen. Kaya nga po pag sinasabi natin, Lord, Lord, no, hindi mo pwede sabihin, Lord, Lord, gawin mo ito. Lord, gawin mo ito. Hindi mo inuutusan ng Diyos. Nagpe-pray tayo, opo, pero hindi natin inuutusan ang Panginoon. Amen. So marami pa ho tayong matutuklasan ho dito. In Jesus' name. Kung si Lord po ang ating pastor, sabi dyan, hindi ka magkukulang. I shall not want. Bakit po? Sabi nga po dyan, He makes me lie down in green pastures. So pinagpapala ka. Actually po, ligdag na ho tayo sa verse 4, sabi niya, kahit na po lumakad tayo sa daan ng kadiliman, daan ng kamatayan, hindi tayo matatakot. Bakit? Alam natin, protektado po tayo. Amen. Protektado ho tayo
And then, pagdating sa verse 6, surely goodness and mercy shall follow me all the days of my life, and I shall dwell in the house of the Lord forever. For as long as you follow the good shepherd, yung pong mga blessing, goodness and mercy will follow you. Pero kung hahabulin mo yung blessing, nauuna pa yung business mo, nauuna pa yung trabaho mo, hindi ka habulin ni Lord. Actually po, kapag hinahabol mo yung blessing, lalong nawawala. Pero kapag inuna mo yung blessor, yung tagapagbigay ng blessing, lahat ng blessing, surely, sabi niyo po surely. Ano ibig sabihin po niyan? Sigurado po yan. Sigurado ang lahat ng kabutihan ng Panginoon at habag ng Panginoon hahabulin ka kapag ang sinusunod mo ay si Jesus. Amen. Actually po, pwede na po akong matapos doon. Buo na po yung sermon. But let me give you 3 points bakit obedience is our divine, it brings divine protection po sa atin. Number 1, obedience provides a wall of protection around us. Sa ibang salin po ng Bible, ito po ay hedge of protection. This is very true, no? I remember nung nasa Bible school pa po ako, may ka-Bible, may schoolmate po kaming mga dati pong mangkukulam at satanista. Totoo po yung mga yan. No? Actually po, may mga website po yan kung gusto yung mag-apply, no? Pero siyempre hindi. No? Pero siyempre hindi po. Nung sila po ay mga satanista daw at mga mangkukulam pa, kasi po, ang mangkukulam, isa sa mga instrumento or anong tawag po dito, sila yung way, dahil mga tao po sila, they have the authority sa earth. Kasi sabi po ng Panginoon sa Genesis 1:26, ang tao mayroong dominion. Sila po may karapatan po dito sa mundong ito. Kaya nga po pag dumaan kayo dun sa mga liblib na lugar, sino pa po yung ginagawa nyo? This po makilabas ko. Hindi po, dapat po nun. Nung mamaglele kayo, kayong kutong lupa kayo, nung unano kayong demonyo kayo, dahil anak na ako ng Ginoo, ining gabunay ni, ining earthay ni Binyene, kaya kami ng Ginoo. You have the authority, mamaya po mas-explain ko sa inyo yun. Hindi ka nagpapailalim sa kutong lupa na kahit na mga duwende po yan. Hey, pastor, delikado. Anong delikado? Kung tinanggap mo si Jesus, mas greater si Jesus sa iyo. Amen? Kailangan lumaya po tayo dyan. Kaya nga po pag Friday the 13th, yung iba sa inyo ayaw lumabas. Huwag kang lalabas pag lumabas ka. Lalo na yung mamasa ako pang horoscope. Mamasa kayo Bible. Ang horoscope po yan ay, ano po yan? Demonic. Huwag kang lalabas ngayon. Makakita na nung nagpautang sa'yo, sisingilin ka. Alam niyo po, dapat po ang ating pong buhay, nilalagay po natin sa salita ng Diyos. Amen. Huwag tayong magtiwala. Kaya nga, even though I walk through the valley of shadow of death, I will fear no evil, for you are with me. Nakailang beses na po akong dumaan sa kamatayan. Ilang beses na po ako ngayon, just this year po, 3 beses na po akong muntik mamatay dahil sa pagdurugo po. Na-ICU po ako just this year. Iba po itong 2025 ko. Ang dami pong ginawa po ng diablo na nakasingit po siya. At just last, 3 weeks ago, yung mga kasiyo ko po kay Brother Jess, tinulungan po akong pumunta ng St. Luke's. 3 days po ako doon para po gawan po ako ng procedure, endoscopy, colonoscopy, ECG, ano pa yan, 2D echo, x-ray. Ang dami po. Ang dami pong mga tusok at saka ako Pero kahit dumaan po ako sa kamatayan, sabi ko, walang makikitang or cancer. Kasi yung iba, nakasama ko pala inisip nila, may cancer na ako sa colon, kaya laging dinudugo. Lahat po perfect. Meron lang pong isang maliit na tuyo na kung saan galing po yung dugo. Pero kahit umarap tayo sa kamatayan, hindi ka matatakot. Bakit? Kasama mo ang Diyos. Kaya huwag ka matakot doon sa, mga laking duwending. No. Hindi po yan duwende na kasimbite po ng mga dwarfs ni sino po? Ni Cinderella. No? Nino? Sleeping Beauty? Snow White. Oh. So hindi po yung napapanood nyo sa mga movie na mabait yung mga demonyo. Wala pong demonyong mabait. Sabihin ko po sa inyo. No? Yung ang iba sa inyo, yung asawa nyo, demonyo, mabait ba yun? No?
Kaya nga po, no, meron tayong wall of protection. So sabi po ng mga kaklasikong ito, na dating kapag nagpe-pray daw ang mga Kristiyano, nagkakaroon po ng wall na hindi po nila makita ang mga Kristiyano. Nabibuild yung wall sa kanila at saka sa kanilang family. Hindi ma-penetrate ng mga demonyo. When we pray, kaya nga po sabi ni Paul, our lives is hidden in God through Christ. Nakatago tayo sa Diyos sa pamamagitan ni Kristo. Pero every time daw po na may compromise yung Kristiyano, hindi na nagpe-pray, nasisira daw po yung wall of protection at ang mga demonyo nakakapasok sa buhay ng Kristiyano. Basahin po natin ang Job chapter 1. Ay, sorry po. Blako apat daki. Jesus name. Job 1, 8, 10. Then the Lord asked Satan, ito po pala yung one day, ang Job po, ito po yung pinakamatandang aklat in the Bible, 3,000 years na po ito. Mas matanda po ng more than 1,000 years sa Genesis. Una po siyang naisulat at mapapansin nyo sa Job, wala pong nakasulat na law. Dahil ito po ay mga unang tao ay, I think, mas matanda siya kay Abraham, si Job po. Now, there are 3 heavens, binabanggit ng Bible, yung third heaven, sabi nga ni Paul, doon siya napunta, yun ang dwelling place ng Panginoon. The second heaven, ito po yung courts of heaven, na kung saan yung mga demonyo, si Satanas, ang mga fallen angels, nandun po, meron pong spiritual battle. May korte na inuusig tayo sa Diyos, sa korteng ito, at ang Panginoon, pinag-intercede tayo at ang Holy Spirit para magpatuloy tayo. Yung first heaven, yan po yung nakita po natin mga stars, sky. Yan po ang first heaven. No, dito sa second heaven, pumasok si Satanas, sabi ng Panginoon sa kanya, sabi niya, Satanas, kanya, saan ka galing? Ito, palibot-libot sa mundo, kanya. And then, dito po sa verse 8, sabi ng Panginoon, the Lord asked Satan. Nagkakausap po sila. Pero kala ko bang takot si Satanas sa Diyos? Pwede pong ang Diyos po ay ihina po niya yung glory niya at power niya. No? Para po si Jesus, ihino ba niya yung pagka-Diyos niya? Kaya nga for 40 days, si Satanas po, tinutukso si Jesus nung nag-fasting. So dito po, sa second heaven, sa courts of heaven, pumasok po si Satanas at tinanong siya ng Panginoon, sa kabagaling kanya, ito po palibot-libot sa mundo. Ang sabi ng Panginoon, napansin mo ba, have you noticed my servant Job? Napansin mo ba itong lingkod kong si Job? Bakit po? Kasi alam ng Panginoon, naghahanap si Satanas ng mga taong naniniwala sa Diyos at lolokohin niya na walang Diyos. At hindi siya mahal ng Diyos. At hindi siya karapat, kung meron man Diyos, hindi siya karapat-dapat sa pag-ibig ng Diyos. Kaya sabi niya na, have you noticed my servant Job? He is the finest man. Ang nagsasalita po dito si Lord. No, siya daw po yung pinakapinong tao on all the earth. He is blameless, a man of complete integrity. He fears God and stays away from evil. No, parang napaka-perfect po ni Job. No, alam po natin ang kwento po ni Job, perfect po siya sa mata ng tao, sa mata po niya, sa mata rin ni Satanas. Pero yung puso ni Job, alam po ng Panginoon. Na-discuss po natin to. Kung bakit siya nagkaroon ng 42 chapters po ang Job, kung bakit po wala na si Satanas, pero yung karamdaman ni Job nandun pa dahil merong binabago pa ang Diyos kay Job. Na yung palang ginagawa niyang integrity, yung pong lahat ng ginagawa niyang pag-offer kay Lord, pagsunod kay Lord, i-credit niya sa sarili niya bilang self-righteousness. At ayaw na po ng Lord ang self-righteousness. Buti pa ako, mabuti ako, buti pa ako, naghandog ako, buti pa ako. Yun po ipariseo in the New Testament. Alam niyo po yung prayer ng kwento ng Panginoon na merong dalawang nagpunta sa temple, nagpray. Ang sabi po ng isang tax collector, Lord, mahabag po kayo sa akin, isa akong makasalanan. Sabi naman ng puno itong Pariseo, Pharisee, na alam niya po ang Bible, Diyos ko, salamat po. Hindi ako katulad ng makasalanang taong ito. Nag-aayuno ako, nagfa-fasting ako twice a week, ibinibigay ko po yung tithes ko, napakabuti ko po. Sabi ng Panginoon, palagay niyo sino sa dalawa ang pinaka-walang sala? Yung pong Pariseo. Yung tax collector na sabi niya, mahabag po kayo sa akin, isa akong makasalanan. Every time na sinasabi mo, Lord,
Salamat po, mas matuwid ako sa taong yon. Patay ka na, bagsak ka na sa impyerno, kapatid. Dahil mabuti lang tayo because of Jesus. No, mabuti lang tayo dahil sa Holy Spirit na nasa atin. Kaya ang declaration po natin, we are righteous because of Jesus. Ezekiel 36:26, sabi po doon, I will change your heart of stone into a heart of flesh. And I will put my spirit in you so that you may be able to obey my commandments. Ayan po, Ezekiel 36:26. So iba lang po yung aking memory verse. Ano ibig sabihin po niyan? Even our obedience, kung sa Diyos po yan, ay galing po sa Diyos. Hindi natin pwedeng magpagmalaki. Pag yung obedience natin, kinuha po natin na galing sa'yo, yan po ay hindi sa Diyos. Lahat ng obedience, sinaano mo, Lord, nakapag-obey lang ako dahil sa'yo. Dahil sa banal na Espiritu. Lord, nakapagbigay lang ako dahil sa'yo. Lord, nakapag-pray ako, nakapagsimba ako ngayon dahil sa'yo. Nakatulong ako, nakapagbigay ako sa kapwa ko dahil sa'yo. Hindi po dahil sa akin. Sabi nga po last week, kapag sinabi mong pinagmalaki mo sa tao, kung eka na ako, eka mayaring pa mag-aaral, kung di sa akin, di ka natapos ng pag-aaral. Alam niyo po, hindi po tama yun. Maaring ginamit ka ng Diyos para matulungan ng pamangkin mo na makatapos sa pag-aaral, pero tandaan nyo nito, lahat ng tulong na binibigay natin sa tao, dahil po yan sa Diyos. Kung hindi ka pinagpala ng Diyos, kung hindi iningatan ng Diyos ang puso mo, ang utak mo, yung mga maliliit na ugat mo, na pwedeng pumutok yan at hindi ka na pwedeng magtrabaho, masasabi mo pa kayang dahil sa'yo? Dahil sa'yo. Ang mamatay ng dahil sa'yo. No? Ewan ko ba bakit ganun po yung ano natin, no? Yung lupang hinirang. Meron siyang curse sa bandang huli. Kaya ako pa, pag inaawit ko po yung bandang huli, yung pong ang mabuhay ng dahil kay Kristo. No? Dapat po ganun yun. Ang mabuhay dahil kay Kristo. Amen. Kaya nga po, we don't speak death. Now, kaya nga po dito, si Job po, sa mata po ng tao, maging kay Satanas, alam niya, matuwid siya. Anong sagot ni Satanas? Ang sabi po ni Satanas, Satan replied to the Lord, yes, kanya, totoo. Sabi niya, so totoong matuwid si Job. Ito po yung sinasabi niya. But Job has good reason to fear God. Merong dahilan bakit sumusunod sa'yo si Job. Yung fear the Lord is to obey the Lord. To revere the Lord. Yun po yung Job has a good reason to fear God, to obey God. Ang sabi diyan, you have always, tingnan niyo po ito, si Satanas ang nagsasalita dito. You have always put a wall of protection around him. Sa kanya, lagi mo siyang pinoprotektahan. Meron siyang wall of protection. Kaya hindi ako makasingit, sabi ni Satanas. And his home, meron wall of protection ang kanyang pamilya. Ano pa? Ang kanyang property. During this time, si Job ang pinakamayaman sa kanilang bansa. Jesus' name. Kaya po, bakit mayaman si Job? Pinagpala, merong wall of protection. And then, ang sabi po ni Satan, you have made him prosper. Pinagpala mo siya sa lahat ng kanyang ginagawa. You prosper him in everything that he does. Look how rich he is. Alam niyo po, hindi po totoong tayo po mga Pilipino, o karamihan po, kahit po mga tao, lalo na kapag galing ka sa isang relihiyon, na kapag ikaw ay mahirap, banal ka daw. Alam niyo po, ang original creation, si Adam and Eve, hindi po sila mahirap. Kinreate po ang buong mundo, napakaraming halaman, napakaraming hayop. Sila lang po yung may-ari ng oxygen, 2 tao lang, walang karamdaman. Wala na pong yayaman pa kina Adan at Eva. Napakagalante po ng Lord. Kahit po nung gumawa po ng, ano po yung first miracle ng Lord? Turning the water into wine. Alam niyo po, nung kinompute ko po yun, kung lalagay ko sa bottle po, kasi 6 jars po sila. Kung lalagay mo sa 750 ml na bottle of wine, aabot po ito ng mga 2,000 plus bottle. Bakit? Regalo pa lang, sabi ng Panginoon kay Mary. Hindi ko pa panahon, pero
May rebuke yun, Jesus' name. Pero gumawa pa rin po ng milagro ang Panginoon. Regalo doon sa maaaring kamag-anak po nila. Regalo doon sa may kasal. Sobra po. Sobra po doon sa, at alam niyo po, sa kasalan sa Hudyo, 1 week po ang ancient wedding po. 1 week po yung kasal, celebration. 1 week po yung, Jesus name, pasensyano ko. Jesus name. Thank you, Lord. Ako po, migagin na ka, mayari tamo, bayulas, yes. In Jesus name. Kalagad ko mong magpambingi, in Jesus name. Rebuke me. Now, yung pong mga, sa kasalan po noon, ang mga binibigay pong wine sa unam, masasarap. Ito po yung ginagamit na verse, no, sa John, I think sa John chapter 2 po ito, nung mga kalasing na Kristiyano. Kristiyano na, kalasing pa sila. Uling Kristo na ginawa niyang alak. Kasalanan na pang Kristo yun. Pero makinig kayong mabuti, yung kayong kalasing pa hanggang ngayon. Noong po tinikman po nung MC, nung yung Master of Ceremony, yung alak, 7 days na pong nakainto, malasing po siya. Lasing na. Pero nung tinikman niya yung alak na ginawa ng Panginoon, natanggal ang kanyang pagkalasing. Hindi gumawa ang Panginoon ng alak para maging bangag ang tao. Sa langit po, inom tayo ng alak ng Diyos po. Pero hindi tayo, wow, pare, heaven. Talagang nasa heaven ka. Oh. Ang punto ko po dito, napakaraming ginawa, tingnan niyo po, kung meron kang mindset na poverty mentality, sinasabi mo, yung pagiging mahirap ay banal. Bakit si Abraham was very rich? Sina Solomon, David was very rich. Pastor, pero yung mga disciple, very poor ba sila? Hindi sila nagkulang. Basahin niyo po yung Book of Acts. Nung una lang po, wala silang pera kasi nag-start pala yung church. Kaya sabi ni Peter, silver and gold, wala akong pera. But what I have, I give unto you. Pero pagdating po sa chapter 4, chapter 5, dahil may mga offering na, ang dami na po nilang nagawa. May mga nagbenta pa ng mga property para yumaman po ang church. Now, maliwanag pa ho yan. Pwede pa 2 Corinthians 8 or 2 Corinthians 9 na Jesus became poor para po sa kanyang poverty, in His poverty, He could make you what? Rich. Nasa Bible pa yan, Pastor. Opo, ilang beses na po natin na-preach yan. Pero kung hindi niyo, ayan po, no? 2 Corinthians 8:9. For you know the grace of our Lord Jesus Christ, though He was rich. Tagalangit po siya. Ang napakahirap. Sabi niya, yet for your sake, alang-alang sa inyo, He became poor. Naging tao po siya. He became poor. Na halos, kahit sa krus, talaga pong very poor siya. Kahit damit, wala siya, nakahubad po siya. No, naging poor po ang Panginoon so that you, through His poverty, ikaw, sa pamamagitan ng kahirapan ni Kristo, might become rich. Basahin niyo po, Tagalog, kahit ano po yan, kahit sa original Greek, ang nais po sa ito ng Panginoon rich. Now, going back kay Job, galit na galit si Satan sa Panginoon dahil pinayaman si Job. I'm not condemning na yung mahirap, wala pong ano. Kapag ikaw ay nasa Panginoon na, ikaw ay mayaman na. Kaya nga pong sabi ni David, the Lord is my shepherd, hindi ako magkukulang. Maaring wala kang maraming pera sa bangko, pero araw-araw meron kang pagkain sa table mo. No, maaring wala kang maraming pera katulad ng mga kontratista, ng mga kontraktor at saka ng DPWH, no? Pero daig mo pa sila, araw-araw payapa ka dahil alam mo na ang Diyos iingatan ka, pakakainin ka, pati ang pamilya mo, kung may tuition fee kang babayaran, alam mo magpo-provide ang Lord. Wala lang po akong time, talagang napatunayan po namin ng misis ko sa buhay po namin. Now, for almost 19 years, this January 27, 19 years na po ako nagdadialysis. Last June lang po gumanda ang PhilHealth na halos wala nang binabayad. Pero during the first years po, for more than 16 years, lalo na po yung first 10 years,
Ang dami pong namamatay sa kasama kong dialysis dahil hingi sila sa PCSO, wala na. Sa mga governor, sa mayor, wala na. Hindi na sila makakapag-dialysis, namamatay po sila. Kaya buti nga ako ngayon. Pero sa dami po ng at ang maintenance ko po noon, aabot po ng 30,000 to 50,000 a month. Pero nakita ko na kapag ikaw ay anak ng Diyos, nang pinanghawakan ko po yung salita ni David, ang sabi niya, Panginoon kanya, mula nung bata ako hanggang tumanda ako, wala pa akong nakitang lingkod mo. Mga anak mo na nagpalimos ng tinapay. Sinabi ko yun sa Panginoon. Na kahit na ang dami po namin gastos, nung nasa business po ako, ang dami kong utang. Pero ngayon, nung nag-dialysis po ako noong 2007, kahit ano po, hindi ako ng utang, hindi ako nagparamdam sa mga mayayaman na kakilala ko, may mga kaibigan ako mayaman, marami pong mayaman din po dito. Kahit po yung mga pamilya kong nasa California, hindi ko po sinasabing, ala na kaming pera, makalunos na kayo man. Hindi po. Kasi po, hindi ko sinabing makalunos. Pag sinabi mong makalunos ka, parang hindi mo pinapaniwala na nasa yung Diyos. Sabi ko, marami pong naawa sa akin, ako po makalunos kasi Kristo yung Diyos ko. Kapilan man, na ako pepaburen. Amen. Now dito, galit si Satanas kapag ikaw ay umaasenso. Kaya kapag hindi ka niya mapigilan na umasenso, anong ginagawa ni Satanas? Sige, busy ka ng busy. Na trabaho ka ng trabaho. Kaya nga kapatid, alam niyo po yung mga kasiyo kay Brother Jess, marami po sa kanila, mayaman po sila, pero hindi po sila nagpapakapagod sa trabaho. Yung iba nga po, phone call lang sila. Dati pong nagtitinda lang sa Apo. Pero ngayon po, mga mayayaman na po pinagpala po ng Lord. Kaya kung sabihan, kasi ritang alwaki, nino yan, pastor? Kaya vampira kanyan, burideng utangan. Kilala niyo po yung mga vampira? Merong ka-vampira, sister, brother. Wala, kagating kita dyan eh. Kaya nga po si Satanas, sabi niya, tignan mo kung gaano siya kayaman. Galit si Satanas kapag ikaw ay umaasenso. Tayo po'y aasenso lang kung susundin natin yung principle ng Panginoon. Kung mag-o-obey tayo, sabi ng Lord, mag-tithes ka, mag-tithes ka. Sabi ng Lord, tumulong ka. Kasi kapag nagtanim ka ng mabuti, aani ka ng mabuti. Kung mas marami kang tinanim, ang sabi ni Paul, mas marami kang aanihin. Amen. So dito kasi po, may wall of protection. Now think about this. Kung si Job po during his time, meron siyang wall of protection, how much more today, sa ating panahon, nasa grace po tayo. Ang ibig sabihin po niyan, nung sinabi ng Lord, Tetelestai, it is finished, natalo na ang diablo. During the time of Job, hindi pa talo si Satanas. Pero pinagpala pa rin si Job. How much more na dapat pinagpapala ho tayo ngayon ng kapayapaan. Alam niyo po, yung pera, yan po ang pinakamaliit na pagpapala. Huwag niyo po anuhin po yan. Kaya sabi ng Lord, seek ye first the kingdom of God and His righteousness. And all other things will be added unto you. Kasi nga po, bakit malit yung, remember po yung parable of the talents? Yung 5 gold, 2 gold of bags, at saka 1 gold of bags. Yung dalawa na nagtrabaho, yung sa matamad po, yung merong 5 bags, tsaka 2 bags of gold. Anong sabi ng Lord nung nagdoble? Well done, thou good and faithful servant. You have been faithful with what? With little or few things. Ang tawag ng Panginoon sa gold, sa pera, sa yaman, maliit. No? Kaya nga po, yung pera po yan, maliit lang po yan, pero marami pong natatrap. Kaya nga po, the love of money is the root of all evil. Kapag ikaw ay payapa, kahit wala kang pera sa bulsa, mas higit ka pa na pinagpala kaysa sa mga nasa gobyerno ngayon na ipapakulong. I hope talagang ipakulong po sila. Kahit po kay Bill Gates na walang kapayapaan po na napakayaman, isa sa pinakamayaman sa buong mundo, pero walang Kristo. Kahit wala kang bilyon sa iyong bangko, sa iyong bulsa, mas pinagpala ka kaysa sa Kanya. Mas pinagpala tayo sa mga milyonaryong wala kay Kristo, kahit yung meron ka ay tigsindaan lang o malaki na 1,000. Dahil mas malaki si Kristo na nasa iyo, kapatid. Kapag may pangangailangan ka, the Lord is my shepherd, ang Panginoon ang aking pastol, hindi ako mangangailangan, hindi ako magkukulang. Now, kaya nga po, pero bakit pastor, na kahit na Kristiyano na ako, nangyayari pa ito? Kasi po, yung wall of protection ng Lord o yung divine protection ng Lord, hindi po ito automatic. Kailangan meron tayong gawin. Meron tayong, huwag nating hayaan
na tayo ay, na si Satanas ay makapasok sa atin. Katulad po ng kinuwento ko sa inyo, yung mga dating mangkukulam at Satanas ay mga satanista. Ang sabi po sa Ephesians 4:26-27, in your anger, do not sin. Pwedeng magalit, pero huwag magkasala. Pero napakahirap po nito. Di ba yung galit na ako, kamo na. I think yung mga kababayan po nating Ilonggo, sweet po sila, di ba? Ang sabi po nila, pag ang Ilonggo daw po, meron bang Ilonggo po dito? Ayun, meron. Di ba mga sweet po kayo, yung, alam mo, galit na ako. Papatayin na kita. So, sobrang sweet po nila. Para po yung mga Indiano, napaka-sweet po nila yan eh. Kaya nga, sabi po ng isang komedyante, alam niyo kapag nag-hold up yung isang, Amerikano, nakakatakot. Yung nag-hold up yung isang Russian, no? This is hold up. No, di ba? Pero kapag Indiano daw, this is a hold up. Sabi niya, raise your hands. Give me your money. Pero siguro, yung Ilonggo, ganyan din po. Hold up po ito. Now, in your anger, do not sin. Do not let the sun go down while you are still angry. Hindi ibig sabihin po ito, nagalit ka nung kaninang alas 6 ng umaga, sabi mo, magagalit ako maghapon, mamaya na lang paglubog ng araw. Biglang umulan ng tanghali, wala na yung araw. Ang ibig sabihin nito, dapat huwag manatili yung galit mo. Kasi po, pag nanatili ang galit mo at nagpabukas po yan, hindi lang po anger yan, magiging bitterness na, unforgiveness na. Bakit? Kapag ganun na, sabi ni Paul, do not give the devil a foothold. Nagkakaroon na siya ng foothold. Ano po yung foothold? Nung mga bata po kami na magkakapatid po, 4 po kami, noon po walang mga gadget, no, walang pwedeng gawin, kundi lang po maglaro, ano pa tawag yun, may pamuwisit. Ano sa Tagalog yun? Ano? Mag-asaran. Kasi ngayon po, konting ano lang, asar, bully na. Ang hihina po ng mga bata po ngayon, bully na sa kanila. Noon po, pag nagsumbong ka pa, berog na ako pong, pinalo po ako ng teacher. Opo, tapos siya kabuntok. Pero ngayon, inano po ako ng teacher. Tara, lusubin natin anak. Lamaran la ring pengari yan eh. Ginagawa nilang mahina yung bata. Pero noon, magsumbong ka. Minsan nagsumbong ako sa tatay ko, no? Naglulot po sila ngayon. Sabi ko, tay ka ako, inaano ko, no? O tayo mo panumbukan, ano makanyang pahingkaya? Beki, tumbukan ko, may sambot ko. Bugbog sarado, o duwala eh. Ano? Pero naging matibay po yung ano ko. There was at time din po, naghalit po ako, grade 4 po ako nun. Teacher po ang tatay ko sa Clemendes. Pag lunch na po, uwian na, no? Hindi pa kami uwi ng mga kaklase ko, maglalaro pa kami. Taguan, may buro ko. Alam niyo po yung naburo? No? Yung talagang may palasa kayo, buro ko. Tapos tawa-tawa sila, kinyak ko, kinakibag ko. Sumbog na kayo katata ko, umuwi po ako. Harap po ng... Nung umuwi po ako, sabi ko, gawa ko ito, bukas kanya, pamusitan na ako na naman. Sabi ko, nag-decision po ako. I was 9 years old. I made a decision. Magmula sa araw na ito, hindi na ako papipikon. Kako hanggang lalaban na ako. Pagpasok ko kinabukasan, sabi na, ano, at itatang mo, sabi mo ganyan. Pipirawan da kayo mo, ba na akong bilako kayo po. Naging matibay po ako kasi I decided na kahit anong sabihin ng tao, hindi na ako paapektuhan. Lalo na nung nakakilala ako sa Panginoon. Amen? Pero kung nagagalit ka ngayon kapatid, huwag mo nang ipagbabukas. Kung meron kang unforgiveness, baka meron po sa inyo. Ilang taon na, hindi pa kayo nagpapatawad. Meron ng foothold. Kaya sabi ko, nung naglalaro po kami, at pumasok ka sa kwarto, nagtulakan po kayo ng pintuan. Yung foothold po dito, kapag po yung paa ng isang nagtutulak na kailagay sa pinto, may foothold na siya. Kahit anong gawin mo, hindi na magsasara. Kapag si Satanas may foothold na sa'yo, nakabukas na ang pinto, konti na lang, magiging stronghold na. Ano po yung stronghold? In the Bible, ang stronghold, pwede po siyang positive or negative. God is our stronghold. Ibig sabihin siya ang matibay na sandigan po natin. He is our shield, our strong tower. Siya pumuprotekta sa atin. Pero kapag si Satanas, ang stronghold, ibig sabihin niyan, meron ka ng addiction. Kapag addict ka sa kakaganon mo sa cellphone mo, sa Facebook o anuman po yan, may stronghold po yan, lalo na kung oras ng ginugugol mo. Kapag hindi mo mapigilan, na kahit diabetic ka, tinatago mo yung mga chocolate, stronghold po yan. Kung any form of addiction, stronghold po yan. Kaya nga po, do not give the devil a foothold. Sa ERV, ang sabi po,
Don't give the devil a way to defeat you, na ikaw ay matalo. Natatalo ka kapag po ikaw ay ibig sabihin po nito, kapag nagkakasala tayo, nagkakaroon po ng legal entry si Satanas. Every time we choose to sin, kaya nga po, ano po dapat natin ginagawa? We confess our sins. Kapag nagpe-pray po kami magpapamilya, katulad po kagabi, hingi po kami ng tawad kay Lord, patawarin mo kami sa aming naisip, nasalita at nagawa. And then, ano sabi ng 1 John 1:9? Lilinisin tayo and purify us from all impurities. Sabi ko po, Lord, linisin mo po kami. Dahil ayaw po namin, linisin niyo po kami ng inyong banal na dugo, takpan niyo po kami ng banal na dugo, ayaw po namin makapasok sa buhay po namin ang mga demonyo kahit na si Satanas. And that's why it's very important na bantayan po natin ang ating mga puso. Now, another is 1 Peter 5:8-9. Stay alert, sabi po dito, no, maging alerto tayo, watch out for your great enemy, the devil. Ang kaaway po natin, Diablo. Hindi po yung kapitbahay mo, hindi yung mister mo. Ang Diablo pong kaaway po natin, sabi diyan, he prowls around like a roaring lion. Umiikot po siya na parang leon, pero hindi siya leon. Because there is only one lion in the Bible, the Lion of Judah. His name is Jesus. Ginagaya pa rin niya si Jesus para siyang leong umaatungan, looking, naghahanap. Parang si Satanas sa Book of Job, nasaan ka? Papa, umiikot ako kasi may hinahanap siya kung sinong pwede niyang masila sa mga mananampalataya sa Diyos. Kaya looking for someone to devour. Kapag alam niyang may compromise ka, alam niyang namumuhay ka pa sa kasalanan, agad kang masisila, agad kang madedevour, agad kang makakain. No? Sa kanyang kabangpangan, manyaman niya po, laklakan na ka, agad na kang laklakan ng Diablo. Because may mga compromises ka, nag-i-enjoy ka pa sa kasalanan. Kaya sabi po dito, stand firm against sin. No, labanan mo siya, manatili ka sa pananampalataya mo. Huwag mong pabayaan na ikaw ay masila ng Diablo. No, be strong in your faith. Ayan po, kaya nga po, hindi ko na po tatapusin, no, yung mga naka-highlight lang. Let us stand strong in the faith against the enemy. Sabi nga po natin dyan, kung nababasa nyo, for our victory and protection are guaranteed. If garantisado po ang protection po natin at saka po yung panalo po natin kung, if, hindi po siya automatic, if we fight with faith. Amen. Kaya sabi ni Paul, I have fought the good fight of faith nung malapit na siya mamatay. Sabi din ni Paul kay Timothy, fight the good fight of faith. In the Old Testament, the battle belongs to the Lord. Ngayon po, hindi mo na pwedeng gawin prayer yun, Lord, the battle belongs to you. Walang ganun sa New Testament. Because sabi ng Panginoon, tetelestai, tapos na ang labanan. Anong sabi po ano bang version? Sabi ni Paul, ang mga demonyo pinahiya ng Panginoon sa krus ng Kalbaryo. Shaming them, disarming them, tinanggal ang mga sandata. Kaya nga po wala na silang sandata. Hindi ka pwedeng i-harm, hindi ka pwedeng saktan ng mga demonyo at ng Diablo kung hindi mo papayagan sa papaanong paraan. Hindi naman po natin pinapayagan niya na, hindi ko naman siya pinapayagan, pastor, na i-harm mo ko. Hindi po ganun. Whenever na nakakapagsalita ka ng masama, nag-curse ka, those are open doors. Kapag pinipili mong, sinasadya mong nag-enjoy ka sa kasalanan, open door po ito. Nasisira yung wall of protection mo at nakakapasok ang mga demonyo sa buhay nyo. Kaya mabibigla ka, ang gulo ng buhay mo, wala kang kapayapaan, nag-aaway kayo sa pamilya, minsan konting pera lang pinag-aawayan po ng mag-asawa. Alam po natin yan, maraming mag-asawa nag-aaway po sa pera. I thank the Lord, no, for 26 years na po kami kasal ng misis ko, ni minsan hindi po kami nag-aaway sa pera. Ni minsan po hindi kami nagsigawan. Meron po yung nanungkiwa mo, yung pagpipigil. Kasi po, ano po sabi po ng Bible? Love is, the fruit of the Spirit is love, joy, peace, patience. Kaya ang sabi ni Paul sa 1 Corinthians 13, I think verse 5, love is patient. Hindi pasyente ito, no? Love is patient. Kapag may kinakasal po ako, ini-stress ko po yung patience. Dapat po kapag nag-asawa ka na, yan na yun eh. Wala na kang nagawa. Sana ba, i-approve yung divorce para makapamalit ko? Ba, swelo mo.
Kapag pinakasalan mo na yan, mahalin mo na yan, kung pareho lang kayong may masamang ugali niyan, hindi pwedeng siya lang yung masamang ugali, meron ka rin masamang ugali. So, dapat magpabago sa Panginoon, at kapag binabago tayo ng Panginoon, meron kayong patience. Kayo, mag-1 year na kayong talasawan. Dito ba ang mga song leaders mo natin? Ano na ho yan? Si Unfailing Faith of Imagine sinabi ka dito, Talwaya ako, Clayton. Sabi po yan, alam niyo pa yung series po natin, nung kinasal po sila, kasi po ninong, isa po ako sa maninong nila, yung isa sa mga senior ni Marge, talagang serious na ako, napapaluha na ako sa kanilang, sabi niya, isa sa statement niya, sa asawa niya, na yung faith yung meron faith ang asawa niya na unfailing faith of Clayton. Ang alam ko lang po, unfailing faith of Abraham. Ngayon, ka niya kaya yung Clayton, kaya ako. Anyway po, so ating pasensya atin ko yung adi-discover, di ba? Baka niya pala ini. Kasi kaya na malak ako, hindi kaya tutuluyan pala, wawawa. Wala na nakakarapat at sunegan. Sinong pa nakakang ginoon? Langgang ng malyari, in sickness and in health, mo papin Tuluwawaya pa mo ko, nakapapitang. In Jesus' name. Now, ano pa po? Ephesians 6:11-12. Put on all or the full armor of God. Kailangan suot po natin yung baluti ng Diyos para, sabi dyan, that you will be able to stand firm against the strategies. Mga plano. Kung may plano po ang Diyos na mabuti sa atin, may plano din si Satanas sa bawat isa sa atin, paano niya tayo mapabagsak. Pero para hindi tayo bumagsak, ang sabi ng Bible, isuot natin yung baluti, yung armor of God. Let us wear the armor of God for our protection and victory daily. Now, ano po yung mga armor? Sa susunod na verses po sa 14:8, ito po yung belt of truth. Kapag ikaw ay nakabigkis sa katotohanan ng Bible, protektado ka. Breastplate of righteousness. Na yung sinasabi mo, righteous ka because of Jesus, not because of you. Protektado ka dahil yung righteousness mo, si Lord. Fitted with the readiness of yung pong shoes of the gospel of peace. Na kahit saan ka magpunta, dala-dala mo si Kristo sa buhay mo. Sinishare mo si Kristo, protected ka dahil namumuhay ka bilang ambassador ni Kristo. Ano pa po? Shield of faith. Ang sabi po diyan, take up the shield of faith which can extinguish the flaming arrows of evil one. Pinapana ka ng dyablo ng mga duda, ng fear. Kung ano-anong sinasabi sa'yo, isa kang makasalanan, hindi ka na gagaling, hindi ka na makakaahon sa problema mo, taas mo yung shield of faith. Sinabi ng salita ng Diyos, hindi niya ako iiwan, hindi niya ako pababayaan. Sinabi ng salita ng Diyos, siya ang aking kagalingan. Sinabi ng salita ng Diyos na siya ang magpo-provide sa mga pangangailangan ko. Pero ang dyablo, pinapana ka. Shield of faith. And then, helmet of salvation. Kayo pong nagmumotor, bakit po kayo naka-helmet? Para kung maaksidente man, at least mabuhay pa hanggang mga pakli-pakli na ka. Buo pa yung ulo mo, yung utak mo, matino ka pa. Ginaguard ang ulo, ginaguard yung utak. At kaya nga po sa atin, helmet of salvation, ginaguard mo yung isip mo na huwag mong papasukin yung mga deception ng dyablo. Ang lagi mo lang paniwalaan, salita ng Diyos, wala ng iba. Ano man po mga deception ngayon? Ang dami ng lindol ngayon, ang dami ng opo, nasa Bible po yan. Ibang klase ng lindol ngayon, ang lalakas at halos madalas sila ang lalakas ng mga bagyo ngayon. Pero alam niyo po, sabi ng Panginoon, pag narinig niyo yung mga yan, malapit na ang wakas. Lift up your head for your redemption. Ang pagliligtas mo ay malapit na. Kaya nga po, imbis na mag-worry tayo, magalak tayo dahil malapit nang dumating ang ating Panginoon at Diyos na tagapagligtas. Kaya nga po, wear your helmet of salvation. Sinasabi ng dyablo, hindi ka na-asenso. Sabi ng Panginoon, blessed na ako. Nung tinanggap ko pa siya. Ang sabi ng dyablo, hindi mo pag-aaral ang mga anak mo. Hindi ka magkakabahay. Ang sabi ng Panginoon, God will provide, not according to my own works, not according to my own salary, but according to His riches and glory in Christ Jesus. Gaano ba kayaman si Kristo? Gaano ba kayaman ang heaven? Kaya ipoprovide niya ayon sa kayamanan niyang hindi maubos-ubos. If you believe, you will receive. Say amen. Amen. Kaya nga po, sword of the Spirit, ito yung baluti. Sa lahat po ng sinabi ko pong 5, ito pong pang-6, tama ba, pang-6, ito lang po yung depensa.
Kapag sinasabi ng diablo, ganito ka, then nasusulat, tirahin mo po siya, ako'y pinatawad na ng kanyang banal na dugo. Use the word of God. Nung pong tinutukso si Jesus sa wilderness, nung nagfa-fasting siya, anong ginamit ni Jesus na panlaban kay Satanas? Word of God, because the word of God is the sword of the Spirit. Kaya kapag konti lang ang alam mong word, maliit lang yung espada mo. Panganyan, ano yan, ng Satanas? Pangilityan mo ko. Pero pag marami kang alam na word of God, mahaba po yung espada mo at matalim. Mananalo ka sigurado kay Satanas. Ano pa po? Ngayon pong suot natin yung full armor of God. Ang sabi ni Paul, pray in the Spirit on all occasions with all kinds of prayers and requests. With this in mind, na lagi kang mag-pray at laging nakasuot ang iyong baluti. Ito po yung context. With this in mind, suot mo yung baluti ng Panginoon, yung armor ng Panginoon, at lagi kang nagpe-pray sa lahat ng panahon. Sabi diyan, be alert and always keep on praying for all the Lord's people. Now, kahit na po sabi mong prayer is very important. When you pray, sabi po ng Psalms 91, he who dwells in the shelter of the Most High. Ang ibig sabihin po ito, nananahan ka sa Diyos, nagpe-pray ka sa Panginoon, lagi kang nagpe-pray, kahit naglalakad ka, nagpe-pray ka, naglalaba ka, nagpe-pray ka, at nagde-drive ka, nagpe-pray ka, naliligo ka, nagpe-pray ka, anumang ginagawa mo, nakikipagnig ka sa Lord. You are abiding in His presence. Meron kang divine protection. Prayer is very important. Kapag ang mga anak ko po, maging ang misis ko, pag sasabi nila, hindi ako agad makakauwi, daddy, ganito, meron na pa akong pupuntahan, isa lang po ang reply ko sa kanila, pray. No? Kaya nga po, tinuro ko na po sa inyo, mali po yung sabi mo sa tao na alis na ako, sasabihin niya. Anong sasabihin mo? Umingat ka. Marami pong sinabihan natin na mag-ingat, pero hindi nila naingatan ang sarili nila. Ano ang dapat nating gawin po? Ingatan ka ng Diyos. Alam niyo po sa amin po sa San Luis, kapag po nagpapaalam kami sa mga karingapumi, sa mga lola at lolo, this po, ingatan na ka ng Diyos. Mas biblical po yung mga matatanda. Di ba? This po, ingatan na ka ng Diyos. Minsan hindi ko narinig sa mga lola ko at mga lolo ko na umingat ka. Ingatan na ka ng Diyos. Dahil walang pwedeng mag-ingat sa'yo, kahit sarili mo, hindi mo pwedeng ingatan. Sa aksidente, sa hold-up, sa budol-budol, saan man. No, hindi mo pwedeng maingatan ang sarili mo kahit sa paghulog sa kanal. Ako po kasi ilang beses na ako nahulog sa kanal. No? Naalala ko po, nagkakaroling po kami, hinahanap ako sa Marisol po dyan. No? Bulgar ko na yung sarili ko. Gitarista po ako ng mga kaklase ko. Ano po yun, siguro from high school kasi, pero alam ko first year college na po kami noon. Dahil natakot po ako nasa harap. Natakot po ako, punta ako sa likod. Balo ka, nalya. May nagbo. Tapos sabi po ng mga kaibigan ko ito, nukoran niya imani, nukoran niya. Ako po nakahiga sa putik, nakakanya ko. Pabira, ko kayo. Pinilit kong para po kung halimaw na gumanan. Huy, ayayakin! Tapos yung isa nagmura. Mohan. Nanano ka kaya, napakako. Nanong palagay mo, may nabuko ako. And then, kumita po kami sa caroling. At meron kaming pamasko. Bumili po ako ng usong sapatos po namin noon, Sperry. Aga na kayo, kayong kaya. Uso na pa taring Sperry ngayon, no? Balat. Puntahan po namin yung kaibigan namin dito sa Claro Recto. Marami sa mga daan noon, walang kanal at hindi nakasemento. Yung kanal nasa ano ho. So, alas doon sinibingi, kadalumdum. May nabunan na ako na namang kanal na mo. Mumuli kong makatapak. Magpasko. May mipi kong bayong sapatos sa Sperry. You cannot protect yourself. Yung protection lang po kay Lord. Meron nga balita, yung pong sinamahan niya yung pamilya na, inatid niya yung pamilya na, buo po sila, pupunta ng mall, para mayroong bilhin po. Pero sa Manila po ito. Ano pong nangyari? Baka yung iba na balita niyo po ito. Meron pong isang nawalan po ng preno walan ng control po yung mixer. Alam niyo po yung mixer na yung may bilog, na mixer po ng semento. Rumampa po siya sa side at natumba, na UP po yung buong sasakyan. Patay po sila. I think isa lang ang nag-survive sa mga anak po nila. Grabe pa. Kaya nga po, yung prayer is very important. Bago ka magmotor, bago ka mag-drive, bago ka mag-commute, lumabas ng bahay, Panginoon, ingatan mo po ako. As simple as that.
no, ina-acknowledge mo ang Lord sa iyo, yung divine protection nasa iyo na. Amen. So as we wear the full armor of God, let us not forget to pray continually, securing our protection and victory. So even our salvation po, it's true that we can never lose our salvation. Totoo po, once saved, always saved. If hindi once saved, always saved, period. That is not true. Once saved, always saved. We can never lose our salvation if we continue to live under God's protection. Anong ibig sabihin ng we live under God's protection? Hebrews 5:8-9. Even though Jesus was God's Son, He learned obedience from the things He suffered. Naging obedient ang Panginoon to the point of death on the cross. And then in this way, God qualified Him as perfect high priest. High priest po natin siya, tagapamagitan. Kaya po siya naging source of salvation. Sabi diyan, and He became the source of salvation. Wala nang ibang source of salvation. Wala nang iba pang pwedeng magligtas kundi si Kristo lang. Para kanino? For all those who obey Him. Sa John 3:16, to those who believe Him. Because to believe is to obey. Sa lahat ng sumusunod, ang sabi po dyan. No, siya ang eternal salvation. Now, kapag hindi ka sumusunod, 2 Thessalonians 1:8, He will punish, no, parurusahan those who do not know God and do not obey the gospel of our Lord Jesus Christ. That is why obedience is very important. Very important ang obedience. Kung hindi ka nag-obey, hindi ka talaga ligtas. Kapag hindi ka pa nag-obey, parurusahan ka, ang sabi po dyan. So obedience is a way to live under God's protection. You will never lose your salvation if you continue living under God's protection, and obedience is a way to live under God's protection. Number two, obedience brings divine protection because obedience grants us wisdom to avoid danger. Kapag obedient ka, kapatid, para kang merong warning system na built-in sa'yo, na wina-warningan ka ng Lord. Wag mong ano yan. Wag kang pupunta dyan, mapapahamak ka. Wag kang papasok sa negosyong yan. Ang dami pong nabubudol, alam niyo ho ba yun? Yung pong magbibigay sila ng 300,000, ng million, tapos yung balik po is 20% na interest. 1 week pa lang, meron na daw silang kitang 30,000. No, the following week, 40,000, 50,000, nagbigay ng 1 million. The following month, wala na. No, alam niyo po, kahit common sense lang, natanggal ang common, kasi po, kapag you have the love of money, natatanggal ang common sense mo. Common sense lang po. Kung meron palang ganyang kitaan, bakit ipamimigay ng tao yung kitang ganon? Di ho ba? DPWH nga, sinosolo nila yung pera. Ang tao po, masiba po yan. Huwag kayong maniwala na merong ganyang kalaking kita, kapag nag-invest ka, bibigyan ka. Andyan dirit. Sabihin niyo po kayong siping yun, John Drit. Sino na po yung nabudol sa inyo? Meron ba dito na budol na sa inyo na nag-invest kayo sa ganyan? Meron pa po mga kakilala ko, mga milyonaryo din, nag-invest yung pong naghukay daw sila ng ginto. Sabi nila, 50 feet na daw yung nahukay nila, malapit na sila sa ginto. Hindi po maghuhukay yung mga Hapon ng gera ng 50 feet. Wala pa pong backhoe po noon. Halos kakilala ko po, may mga kakilala po ako nakahukay ng ginto, lalo na sa bundok. Mga Aita po sila. No, naging mayaman po. Pero yung isang Aita po na, isa po siya sa mga sultan, nasa Lord na, pinakita po sa amin na more than 1 foot lang ang pagkakabuan po ng mga jars of golds. Walang engot na naggegera. Sige, ano ka pa? 10 feet pa lang? Hindi, 50 feet. Tapos putukan. Kaya po binabaon yan, kasi gera para hindi, mabigat po kasi ang gold. Tapos kaya po mababaw para balikan. And yet, meron po mga tao na may mga ganyan. Merong gold na mag-invest ka lang para dun sa paghuhukay nila. Meron na po kung alam na 2 million po siya. Iniwan ko na po siya, ewan ko kung tumigil siya. Sabi ko, tingin mo yan, kako. Kalokohan yan, kako po. Ngayon ako Kristiyano, parang kasang kaya ako. No, kayo po, Kristiyano na kung minsan, meron pa ho sa atin, kung saan-saan kayo nag-i-invest because of love of money. Hello? Ating pinatake kayo? Because of love of money. Kaya nga, pero kapag obedient ka sa Lord, sasabihin ng Lord sa'yo,
Meron po, no, kung kilala niyo po ang elder po natin, sina Brother Jess Gutierrez. Sa Manila po, may babayaran sila. Ibibigay na lang yung cheque, pero ang sabi po nung, I think si Sister Eva, sabi niya, alime kanya. Nung ngayon pala, binubudol po sila. Malaking amount po yung cheque kasi po it's about business. Nung ano po nila, binubudol pala sila. Nagtataka daw siya, bahabang kausap, kahit ano binibigay, pati na yung binigyan siya ng cheque. Dahil sumusunod sila sa Lord, pinrotektahan po sila ng Lord. Ganito po ang obedience. Kaya nga po sabi ng Proverbs 19:16, obey the law and live. Ignore it and die. Mamili kayo. When you obey the law, you will live. Hindi lang basta live, you will have long life. Pero ignore the law, you will die. Ang sabi po sa Proverbs 2:6-8, for the Lord grants wisdom. Ang Diyos ang nagbibigay ng wisdom para for His mouth come knowledge and understanding. He grants treasure of common sense. Sino po yung kulang ng common sense? Sabi mo sa Timothy, chance. Treasure of common sense to the honest. Kapag honest ka, obedient ka kay Lord. Meron kang treasure of common sense. No, kaya nga sabi ko, common sense lang. Sinong tao magbibigay sa'yo ng ganong patubo every week na merong 50,000? No? Isusuluhin na lang po niya yan. Huwag kayong maniwala dyan. Tandaan ko rin lupa nga rin. Gusto kayo, mag-invest ko pa ka rin makanya. Hindi po totoo yan. Ang pinakamagandang investment, yung magbigay ka sa Diyos. Kasi binabalik po niya 100-fold return. Nakita niyo po kaming mga pastor, wala pong mga business, pero pinagpapala po. Bakit? Kasi po, bawat pastor nagbabantay. Ako sabi ko po, walang plastic, walang ano sa ating mga pastor. Kasi may mga unang pastor, sabi ko, lagi silang nag-CCA. Nung pinakuha ko yung mga tithes, record tithes sila, hindi sila nagtatides ng tama. Kay pokrito nyo, matadalakat ko keng babos, sabi nyo mag-tithes ng tama. Kayo, pamoritay niyo yung ginoka. Kanya pala, daigyo ko pa ako. Ay, mag-dialysis ko, pero pag sama-samaan ko po yung mga kasama kong 4 na pastor noon, doble pa yung laki ng tithes ko kaysa sa kanila. Pwede nyo pong, baka sabihin nyo, magmais ko mo. No. Ano sa Tagalog yung magmais? Magmais. Nagmamais. I-check. Pwede niyo pong i-check. Sabi po ni Pastor Manny, pinapacheck niya yung tithes niya. Pwede niyo pong i-check yung mga tithes po namin. Naka-open book po yan. Kasi po sabi ko, walang worker, lalo na pastor, na yung pinipreach natin, gawin natin. Huwag tayong maging hipokrito. Amen. Kaya nga po, binibigyan tayo ng common sense ng Panginoon. Kapag ikaw ay honest, obedient ka, He is a shield, protection to those who walk with integrity. Pag may integrity ka, obedient ka. He guards the paths of the just. Iniingatan ka sa mga lakad mo. Bakit? Dahil matuwid ka, dahil sumusunod ka sa Lord. And protects, ang sabi po dyan, those who are faithful to Him. Kapag faithful ka, obedient ka, pinoprotektahan ka ng Panginoon. Proverbs 9:10-12, the fear of the Lord is the beginning of wisdom. Amen. Kaya alam niyo po, bakit walang takot yung mga nasa Senado, sa Kongreso? Marunong lang sila, mga abogado po sila, marunong iba, top-notcher pa sa bar exam. Pero wala silang fear of the Lord, wala silang tunay na wisdom. No? Kaya nga po dito sa school natin, ang lagi kong sinasabi po dyan sa mga teachers, ang priority natin dyan, hindi lang maging academically na magaling ang estudyante, maganda na magaling sa academically ang estudyante, pero kung magaling lang ang estudyante na academically, magaling lang siya, pero masama ang ugali, magre-raise up lang tayo ng isang kriminal na professional. Napansin niyo po, yung nagnakaw sa bahay, nag-snatch, dyan sa palengke, agad-agad kulong at bawi kagad yung ninakaw. Pero kapag professional, katulad ng mga congressman at senado, hindi pa binabalik ang kakapal ng mukha. No, may mga ebidensya na hindi pa binabalik. Hindi ba agad kinukulong, pero yung mga ordinaryong kaya nga po pag nagturo ka academically, marunong sila pero masama ang ugali, magiging corrupt din yan. Kaya nga po yung takot sa Diyos, yung pagsunod sa Diyos is the beginning of wisdom, and the knowledge of the Holy One is understanding. For true wisdom, your days will be many and years will be added to your life. Sa pamamagitan ng wisdom, paano ka magkakaroon ng wisdom? The fear of the Lord, pagsunod sa Diyos. Kapag meron kang wisdom, your days will be many. Mahaba ang buhay mo. Long life ang buhay mo. If you are wise, your wisdom will reward you. Laging merong regalo, may reward. No, merong gantimpala ang yung wisdom dahil galing sa Diyos.
If you are a mocker, hindi totoo yan, hindi totoo ang Diyos, hindi totoo yung fear of the Lord. If you are a mocker, katulad po nito, you alone will suffer. Proverbs 2:12, wisdom will save you from evil people. Yung mga nagbubudol sa inyo, gustong manakit sa inyo, sa mga babae po, yung gustong mag-rape sa inyo, meron kang wisdom because you fear the Lord and you will be saved from evil people. Alam niyo po, meron na pong napanood sa America, church po ito, nabaptize po siya ng Holy Spirit and one of her gifts is yung pong speaking in tongues. Minsan po siya at saka po yung kaibigan niya, kinidnap po sila para i-rape at patayin. Wala po siyang ginawa kundi mag-pray in tongues. Na yung pong, alam niyo po in tongues, no? Shandaralababa, kandalabasiki, na ano po, tumigil ka, sabi ng driver. Talaga po nagpatuloy siya. Alam niyo po yung ginawa na turete po yung mga driver. Sabi niya, lumabas na kayo. Kanya ho. Because hindi po sila magpatuloy po sila nag-pray in the Spirit. Ang speaking in tongues, according kay Paul sa 1 Corinthians 14, is praying in the Spirit. Wala lang po kung tayo para i-check nyo lang sa bahay po ninyo. Proverbs 2:16, wisdom will save you from immoral woman. O mga lalaki, kapag ikaw ay masunod sa Diyos, sabi diyan, meron kang wisdom, bibigyan kang wisdom, and will save you from immoral woman, from the seductive words of the promiscuous woman. Alam niyo ba, alam niyo yung iba po, hindi na pa po lahat, no, na tutukso po sa mga babae dahil hindi sumusunod sa Lord. Hindi po, tapos parang ang pakiramdam na nila, mahal na nila. Bakit? Walang pagsunod sa Diyos, pero meron kang pagsunod sa Diyos. Pag pinatulan ko ang babaeng ito, masisira ang pamilya ko. Pansamantalang kaligayahan. Huwag niyo pong pagpalit ang relasyon niyo sa Diyos sa pansamantalang ilang minutong kaligayahan lang na bawal na sex. Sex is good within the bondage of marriage. Sa mag-asawa lang po. Lahat ng nakaunawa na magsabing amen. Proverbs 3:1-2, my child, never forget the things I have taught you. Store my commands in your heart. If you do this, you will live many years and your life will be satisfying. Mahaba ng buhay mo, pinagpala pa, very satisfying ang buhay mo. Proverbs 3:13-16, blessed are those who find wisdom, for those who gain understanding, for she is more profitable than silver. Ang wisdom, dahil galing sa Panginoon, dahil sumusunod ka, meron kang wisdom, mas higit yan sa silver, and yields better returns than gold. Mas kumikita pa kaysa sa gold. Ang sabi dyan, she is more precious than rubies. Nothing you desire can compare with her. In the New Testament, ang wisdom natin, ang sabi ni Paul, our sanctification, justification, and wisdom is Jesus Christ. So si Jesus po ang wisdom na binabanggit po dito, long life in his her right hand. Tinawag lang pong babae, her, dahil po sa nature. Para po yung mga bagyo po noon, tinatawag pong babae dahil po ang bagyo daw parang babae. Pero ngayon, nagprotesta ang babae. Kasi hindi lang po yung babae yung paiba ang mood, kuminsan pati lalaki. Paiba-iba din yung mood ng lalaki. Ano man regla. Pero nag-iba-iba yung mood. Sabi diyan, ang wisdom meron siyang long life in right hand, and then sa left hand meron siyang riches and honor. Sabihin niyo po, right hand. Anong meron dyan? Long life. Sa left hand, anong meron? Riches and honor if you embrace wisdom. Long life at saka riches and honor. Embrace Jesus. You will have riches and honor and long life. Praise the Lord. Okay, dito po sa Proverbs 4:7, no? Ang basahin ko na lang po yung verse 7 na lang para mabilis po tayo kasi may third point pa po ako, 7:50 na po. Getting wisdom is the wisest thing you can do. Yung first topic po natin nung first Sunday, meron po akong ginawang quote doon that the best thing you can do, the wisest thing you can do is just obey God. Ngayon po nakalagay sa Bible, getting wisdom is the wisest thing you can do. How to get wisdom? Fear the Lord, obey His word. Study the word of God. So how to gain wisdom? Always obey God's word. Number 3, last na po ito. Obedience brings divine protection because obedience gives us authority over the enemy. Ito po yung sinasabi ko, sabi ko nga, hindi automatic, parang yung kanina, nakaka-penetrate ang diablo. Ngayon po kung naka-penetrate ang diablo, huwag nyo i-condemn ang sarili po nyo. Use your God-given authority para po palisin ang diablo. Sabi po
sa James 4:7, submit yourselves therefore to God. Ang ibig sabihin po ng submit is you are willing and obedient. Kasi meron pong obedient na hindi willing. No, meron pong willing, opo, bisa ako, pero hindi man mag-obey. Kaya sabi po ng Lord sa, I think Isaiah chapter 1, verse 19, if you are willing and obedient, you will, sabi po dyan, you will eat the good things of the land. Isaiah 1:19. Ayan po. Dapat po, willing ka at obedient. So, if you are willing and obedient, you submit yourselves therefore to God, resist the devil. You can resist the devil, pwede mo siyang paalisin, and he will run away from you. Yun po ibig sabihin ng flee from you. So if you are under God's authority, by surrendering your will and plans to Him, the enemy will be under your God-given authority. Literal po, dapat po nasa paa po natin ang mga demonyong yan. Saan po natin mababasa yan? Luke 10:19. I have given you authority. Sabi ng Panginoon, binigyan ko kayo ng otoridad, ng kapangyarihan to trample on snakes and scorpions. Snakes and scorpions, speaking about the devil and his demons. Sabi po niya dyan, ano ba ibig sabihin ng trample? Tapakan po sila, yurakan sila. Sige po, subukan niyo nga pong i-stamp yung pin niyo. Yan po. I remember, nung last October na nag-ano naman po ako, talaga pong ayoko nang magpa-hospital. Sabi ko, Lord, ayoko nang magpa-hospital. Sabi ng Panginoon, lumaban ka. Nung sinabi ko, tumayo ko, 3 a.m. po ata yan. Sabi ko, Satanas at kayong lahat ng mga demonyong nagpapahirap sa akin, nasusulat sa salita ng Diyos, Luke 10:19, binigyan ako ng kapangyarihan para kayong lahat, nasa ilalim kayo ng aking kayong mga demonyo ng karamdaman, demonyo ng walang ng insomnia, sabi ko, di ko nakakatulog. Lahat po ng mga demonyo, sabi ko, nasa ilalim kayo ng aking mga paa dahil kay Kristo na nasa akin. Hindi yuyurakan ko kayo at wala kayong karapatan sa katawan na ito dahil ito'y katawan o templo ng banal na Espiritu. You need to fight with your mouth. I-declare niyo po yung faith niyo, i-declare niyo po yung Word of God in order for you to be protected and to stay in victory. Amen. Hindi tayo lumalaban para manalo. Lumalaban tayo para manatili yung panalong binigay sa atin ng Diyos, yung victory binigay sa atin ng Panginoon na pinanalunan niya po niya noong 2,000 years ago pa. Kaya nga, stand firm. Manatili ka lang panalo, kapatid. Lagi kang panalo kapag lumalaban ka. Amen. Kaya ano man ang problema mo, kapatid, lumaban ka. Hindi po the battle belongs sa Lord. Pag lumaban ka, kasama mong lumalaban ang Diyos. Kasama mong lumalaban ang banal na Espiritu sa buhay mo. Huwag mong taka. Amen. Siguradong panalo ka na. Meron pong kwento sa Bible na nagpapagaling po si Paul. No, tingnan po natin dito. At yung 7 anak ni Sceva, ginagaya po, nagpapalayas ng demonyo. Pero walang right relationship. Tingnan po natin sa Acts 19:11-16. God gave Paul the power to perform unusual miracles. Gaano po ka-unusual? Extraordinary. When handkerchiefs, mga panyo, tsaka apron, had merely touched his skin, yung konting nadapuan lang sa balat ni Paul, ang sabi po dito, yung mga panyo, tsaka apron, and were placed on sick people, gumaling po yung may mga karamdaman dahil po dito po siguro nakuha yung papunas-punas sa mga rebulto. Kasi pinunasan po si Paul. And then, gumaling po yung may mga karamdaman and they were healed of their diseases and evil spirits were expelled. Lumayas yung banal na espiritu. Ganito po, makapangyarihan yung Jesus na nasa atin nakatulad kay Paul. Verse 13, a group of Jews was traveling from town to town, casting out evil spirits. May mga grupo ng Hudyo, ito po sina 7 sons of Sceva. They tried to use the name of the Lord Jesus in their incantation. Sabi po nila, ginagamit nila yung pangalan ni Jesus. Ang sabi po nila, I command you, sabi diyan, in the name of Jesus, whom Paul preaches, to come out. Parang ngayon po, kung sasabihin nyo, I command you, ikaw na demonyo, tinutusan kita. Yung Jesus na pinipreach sa Calvary. Ibig sabihin, wala kang personal na relasyon. And then, sabi po dyan, but one time, sa ibang salin po, one day, yung demonyo with this evil spirit nagsalita po. This evil spirit, sabi po dyan, replied, I know Jesus, kilala ko si Jesus.
I know Paul. Alam niyo bang kilala tayo ng mga demonyo? Kilala niya tayo kung talagang tunay tayong Kristiyano. I know Jesus, I know Paul, but who are you? Hindi ibig sabihin hindi niya kilala itong mga to. Kilala niya, pero kilala niya na wala silang karapatan gamitin yung pangalan ni Jesus. Kahit po gamitin ng ibang tao yung pangalan Jesus, pero wala po silang relasyon kay Jesus, hindi po effective yan. Kasi nga po, yung iba, pangalan nila mismo, Jesus, Jesus. One time po, no, mga weeks ago, binisita po kami ng aming family friend. Nagpa-order po ako ng pizza sa anak. Sabi ko, ang tagal ng pizza anak, ano mo? Tapos yung pong, alam niyo po yun, no, meron palang reply. Ang sabi po doon, Jesus is coming there soon. Yung delivery driver, ang pangalan niya, Jesus. Natawa po kami, paparating na daw si Jesus. Sabi ko, second coming na. Jesus is coming there soon. And then, alam niyo po, pagdating po niya, ang delivery niya, ang pangalan ng pizza, Angel's Pizza. Lalo po akong natawa kasi hindi ko alam na Angel's Pizza po yung ano. Anong ginawa po ng demonyo? Then the man with the evil spirit leaped on them, linundagan po sila. Jesus' name. Overpowered them and attacked them with such violence. Binugbog po sila. Duguan po sila. At sabi po dyan, fled from the house naked and battered. I remember, kahit 757 na po, noon po, there was a time, yung pong mga 2 years po ito, ang dami po namin pinupunta ng mga bahay, mga tao na napoposes. Yung po, pinuntahan po namin unang napoposes dito po sa Salapungan. 7 demonyo ang nagposes sa kanya. Nalaman po namin nung umalis lang po siya. Kapangpangan po yung demonyo. Pero nung nawala na po yung mga demonyo, kinakausap namin ng kapangpangan ito pong call center agent po siya sa Clark. Sabi niya, hindi ko po naintindihan, kaya Tagalog po ako. Taga Baguio po ako kasi 1 month pa lang ako. Tignan niyo po yun, demonyo talaga yung kausap namin. Yung isa po namin na merong compromise, sabi niya, Kenny ka, kilala da ka, sabi po niya. Alam niyo po, lumuhod po yun, humingi ng tawad kay Lord. Kasi ilang oras na hindi namin mapalayas. Ngayon pala merong compromise sa mga kagrupo po namin. Sabi po niya, lumuhod po siya. No? Actually, pastor po siya, hindi ko nasasabihin kung sino. Umingi po siya ng tawad. Nung umingi na po niya ng tawad, umalis na po yung 7 demonyo. Pero kapag ikaw ay may compromise, sasabihin ng demon possessed, Ika, kilala da ka, Kenny ka, kanya. Kaya nga po, right relationship ang kailangan po. If you have a right relationship with the Lord, that means you are truly obedient. Ano yung right relationship? Hindi mo ibig sabihin perfect ka. Yes, siguro nagkakamali ka, nagkakasala ka. Pero yung right relationship, hindi ka lagi kang nakikipag-usap sa Panginoon, hindi ka nag-a-absent sa prayer meeting mo, yung devotion mo, hindi ka nag-a-absent sa church, sa CU. Laging ang priority mo si Lord. That is having a right relationship kahit nagkakamali ka, kapatid. And therefore, meron kang karapatan na gamitin ang salita, ang pangalan ng Panginoon. So if you have a right relationship with the Lord, that means you are truly obedient. And because you are obedient, you are confident to use. Kapag meron kang compromise, katulad po nung kasama namin kinukwento ko, hindi siya confident na palayasin yung demonyo dahil alam niya, meron siyang kasalanang tinatago. Pero nung hiningi niya sa tawad ng Panginoon, isang lang po namin, lumayas yung demonyo. You are confident to use your God-given authority against the enemy kapag alam mong wala kang compromise. Amen! Dapat po, alam niyo po sa gabing ito, kung meron po kayong hindi pa tama yung relasyon nyo, it's about time na itama niyo po yung relasyon nyo sa Panginoon. Para meron kayo talagang divine protection. Sabi nga ni Satanas, meron kang wall of protection sa iyong sarili, sa iyong pamilya, at sa iyong hanap buhay. Amen! Amen! Palakpakan po natin ang Lord. Mag-review na tayo. Obedience brings divine protection. Obedience provides a wall of protection around us. Obedience grants us with wisdom to avoid danger. Obedience gives us authority over the enemy. 2 verses na lamang po. No? Ito pong verse na lang po ito before, habang inaayos po yung Holy Communion. John 10:27, 28. Di ba sabi natin kanina sa introduction, the Lord is my shepherd. Ngayon, dahil tayong mga tupa, sabi ng Panginoon, my sheep listen to my voice. Ang sabi po ng ating good shepherd na si Jesus. I know them and they follow me. I give them eternal life and they shall never perish. No one will snatch them out of my hand. Minsan po may kausap kami kay debating pastor about once saved, always saved. Isa sa mga verse na sinabi nito, yung 28. Pastor, sabi dito, they shall never perish.
Pag sinabing never, nagbabago ba? Sabi niya sa akin. Hindi po, kako. Also, once saved is always saved. Opo. Kaya lang, verse 27, kako. My sheep listen to my voice. I know them and they follow me. If you are not listening and you are not following Jesus, and therefore, hindi mo pwedeng i-claim yung verse 28, I give them eternal life and they shall never perish. You will perish kung hindi ka sumusunod sa boses, sa salita ng Panginoon. Amen. Lahat ng mga talagang tupa ng Panginoon magsabing praise the Lord. So true sheep of the Lord will never perish because they always recognize His voice and obey Him. Pag nangusap sa Lord sa inyo, sa salita ng Panginoon, sa sermon, pag nangusap ang Holy Spirit sa inyo, agad nyo pong sundan. Dahil yan po ang pinakamaganda, pinakamatalinong pwede nyong gawin. Amen! Are you blessed? Palakpakan po natin ang Lord. Tayo po lahat ay tumayo. Hallelujah! Tatanggap po